If sharing your feeling is childish, can I be childish for a second? Wala lang, sabihin ko lang na merong family quarrels and kasalanan ko. Kasalanan ko? I don't think na kasalanan ko. Pero it's up to them. Well, to be honest, padabog akong sumunod padabog akong sumunod about dun sa magbubuhat ng kaha ng mga soft drinks kasi yun na yung business ni Tita. Nainis lang ako kasi online class na nun. Naghahanda ako sa online class. Kaya medyo nagagalit ako kasi klase. Ayoko naman na naiistorbo kapag klase. I'm gonna be honest with myself. Ayoko na naiistorbo kapag klase. Well, it's like 20 minutes left. Like 20 minutes left before the start of online class and yun, inutusan ako. Yung reason naman is hindi naman dahil sa online class is because I am tired of it. I'm sick of it. I'm not sick because of hindi I'm not sick of it because of following their tasks. Hindi. Kasi napansin ko yung pattern eh. Pag nautusan ako, lagi merong sermon. For I don't know what reason. Kung pagiging isip bata ang nagsasabi ng emosyon niya, sabihan nila na ako isip bata. Gusto ko lang ilabas to. 10 taon. 10 taon. Isang dekadang puro gulo, puro galit nasa puso't isipan ko. Gusto ko lalabas to. Gusto ko lang ilabas to. At nandito ako ngayon sa terminal. Siguro nga kapos di pa ako nagpaalam. Tumakas. Isip bata na ba? Pagod na ako. I am glad na hindi ko pa naisipang magpakamatay, di ba? Pagod na ako. Ayoko na. Pagod na ako sa pamilyang to. Gusto ko na umalis. Gusto ko na umalis ng bahay. Gusto ko na umalis ng bahay. Yun na lang yung lagi na sa isip ko. Gusto ko na umalis ng bahay. And I'm doing whatever means to earn money to get out. Well, lahat yun ay about sa bagay na gusto ko, na kakayahan ko, which is about multimedia arts. Pero napipigilan ako kasi hindi daw worth it. And iniisip nila, naglalako ng cellphone. Dahil nga sa magulang ko, kaya hindi na ako nakakalako hindi ko na na-experience yung mga lako. I never played any games except arcade games sa mga malls. I never played any games throughout my entire life. Digital, like computer games, mobile games, anything. I only listen to music and that's it. Sinasabi nila mag-aaral ako. Pero pagtapos na ang pag-aaral, utos nila ako. Kasi pag nagpapahinga ako galing sa eskwelahan, utos na nila ako. Kasi inisip nila, vacant. They're not letting you rest. Hindi ka nila pagpapahingahin. Pagod galing online class, pagod galing physical, face-to-face class, hindi ka nila pagpapahingahin. Nagpapasalamat ako na pinalaki niyo ako. Pinalaki niyo akong bulag. Bulag saan? Bulag sa pera. Pera sa umaga, pera sa hapon, pera sa gabi, puro pera. Puro pera ang nasa isip. Alam ko baon kayo I understand baon kayo sa utang. And baon sila sa utang and marami silang pinagbabayaran. And I'm gonna be very harsh here. It's their fault too why that happened. Kasalanan din nila kung bakit
nangyari yun. Alam nila yung risk na kapag kumain ka ng ganito ng ilang beses, kapag kumain ka nito araw-araw, magiging masama yung epekto sa katawan mo. Pero ginagawa pa rin ng anak ng lola at lolo ko. What does that mean? That means na hindi sila natatakot. Pero ganito yung idea dito, napapansin ko yung pattern sa pamilyang to. Hindi nila pinapagalitan yung breadwinner. Dito ko, yung breadwinner. Hindi nila pinagsasabihan, hindi nila pinapagalitan. Bakit? Kasi si Tito, ginagamit niyang pantakot yung pera. Kapag meron siya, kasi siya yung nagpo-provide ng expenses sa bahay, mga pagkain ganun. At binibigyan nila at si Tito, ginagawa niyang pantakot yung pera. Sinasabi na kapag mayroong ginawa dito sa anak ko, for example, mga ganun, pag mayroong ginawang ganito sa anak ko, ganyan, walang pagkain sa inyo. Like that kind of threat. I may be called a liar. Oh, okay, kung pagsabihin nila ako nagsisinungaling, then go. But the only truth here is they're money driven. Kung gusto niyo for example, kung gusto niyo akong kupkupin, bayakan mo lang sila ng 50K, papayag sila. Ganun ang sistema doon. Hindi ako naninira ng pamilya. Masakit lang talaga. Ayoko na talaga. At lagi na tinitreaten sa akin yung bumalik na lang sa tatay ko kasi kaugali ko. Kasi kaugali ko daw yung tatay ko. They are the same people nagsasabi na kalimutan na yung nakaraan. Pero binabalikan nila yung nakaraan. Lagi nila binabanggit yung tatay ko, which is came from their past. Lagi nilang pinantatakot sa akin kasi dati takot ako doon. What's that term? Hypocrite. Kapag sabihin ako kung if ever na lumabas to online, sabihin ko na lang na it's up to you. How would you interpret this story? But this is the truth though. My parents and grandparents are money driven. Dekadang sakit sa katawan, dekadang sakit, dekadang gulo sa ulo, dekadang laging kakaisip na gusto ko nang umalis dito. Gusto ko na magkaroon ng sariling bahay. Childish ang magsabi ng emosyon, di ba? Puno na ako eh. Hindi ko na kayang pigilan pa. Ayoko na. Pero thank Lord, buhay pa ako. Back then, I was thinking of ending my own life. Diyan, sa lugar na yan. Diyan. That place. Nakita niyo ba? That place. Merong kanal dyan. And thank God, buhay pa ako. And thank God na merong bumulong sa tenga ko na merong bumulong sa tenga ko. I can't recall it, pero it's something along the lines of may mangyayari ba kung wala ka na? Iiyak lang sila at kakalimutan ka. May mangyayari ba?
Meron bang kapayapaan? Hindi mo aayusin yung buhay mo. Kung di mo inayos yung buhay mo at namatay ka, magiging malaya ba ang kaluluwa mo? Something along the lines of that. I'm gonna take a little walk. I just need a little bit of breather. I just need a bit of breather. Mukha akong baliw. I just need a little bit of breather. Ayoko na. Talagang ayoko na. Wala eh. Gumagawa ako ng paraan, lagi lang masakit. Pag meron akong gustong kunin na pangarap, sabihin nila wag na lang. Doon ka sa doktor, sa engineer, sa IT. Bakit? 6 digits. What they mean by that? 100,000 pesos monthly. Ang nakikita nila doon, online, na yung mga salary daw ng mga ganito, kailangan kumukuha ka ng mga jobs na may salary. Government related jobs. I don't like it. It's not my passion. And secondly, ayoko maging alipin ng mundo. Wow, napakamakata. Well, I'm gonna be honest though. Ayoko maging alipin ng mundo. Nakikita ko yung Pilipinas eh. Nakikita ko yung Pilipinas. Masaya lang sila sa pera. Masaya lang sila sa pera. Pero masaya ba sila sa ginagawa nila? I want that. A childish dream, right? Nothing is impossible, God said. And I do believe nothing is impossible. It looks impossible, but is it really impossible? Lord, kung challenge mo to Lord, or it's kung challenge to Lord sa akin, paano ko ba ito malalagpasan? Mawawala ako eh. Mawawala ako, Lord. Lagi ko na sa isip ay umalis na ng bahay. Gusto ko nang umalis. O sinasabi nilang umalis na ako. Pero paano ako makakalis kung wala akong budget na pampaalis? Ginagawa nilang panakot yung pangalis ng bahay. Kasi sinasabi nila wala akong pera para umalis. Wala kang magagawa. Papaalisin ako, papabalikin ako sa tatay ko na, to be honest, in the past, binubugbog ako. At meron pang very heinous crime na possibly na baka crime na rin na
Tinutukan ako ng kutsilyo habang sinisermonan ako dahil lang nabasag ko yung baso. Aksidenteng nabasag ang baso. Kaya ako nasabihan, kaya ako ganun. Naghihiwa ng sibuyas, then tinutukan ako ng kutsilyo, then my father shift the narrative saying na naghihiwa lang naman ng sibuyas. Anong nasa isip ng anak mo? Baliw na ata yan. Ilagay na natin sa mental hospital. Yan ang sinabi ng tatay ko. Pero I'm 18 years old. So, the past things, the mga past na mga nangyari ay hindi na pwede maging suable. Hindi na pwede masu online or real life. Yung mga nangyari sa past ay hindi na siya pwede pang laban sa korte. Yep. Nung nalaman ko yung mga rules na yan, yung corporal punishment, alam mo, nasa isip ko, when I was 14 years old, gusto kong pakulong tatay ko. Pero hindi ko magagawa yon. Kasi iniisip ko rin yung pamilya ko kahit takot ako sa tatay ko. A decade of deception. Crazy. Sabi ba? Let me say anything. Kahit pabayaan nyo to, kahit huwag nyo nang panoorin to. Let me say anything. Kasi pagod na ako. Ayoko na. I don't think na mayroong manonood dito. Bakit? Ayaw nyo ng katotohanan. Gusto nyo pantasya. Yan ang social media. Alam mo yun nasa isip ko? Sana may pasok. Kahit ayoko sa eskwelahan, sana may pasok. Well, gusto ko naman ng eskwelahan, actually. Gusto ko pumunta ng eskwelahan. Pero ito ang problema. Tinakot ako. Kasi puro takot, lalaki ka, dapat lalaki matatag. Ayoko ng stereotype, gusto ko nang umalis dito.
Gusto ko nang umalis dito sa Pilipinas. Seryoso talaga, di ako bibiro talaga. Gusto ko nang umalis dito. Di umalis ka na. Yan yung sinasabi ko, umalis ka na. Kahit meron akong ginagawa kahit meron akong ginagawa, pag hindi lang ako sumunod sa isang utos dahil hindi ako vacant, sasabihin nila, oy, wag na yan, wala namang kwenta yan. Wala namang kwenta yan, utusan. Fuck. How harsh is that? At si tita na ayaw ng pinapahiya, nang hihiya ng tao. Si Joshua kasi yan, ayaw mautusan eh, ganyan. Parang sinasabi mo naman na burden ako sa bahay. Na ikaw ay puro angal ng angal. Masakit ang puson ko, masakit yung tiyan ko, nilalagnat ako. Pero puro cellphone, puro gadget, puro tablet, at puro laptop. Ginagamit ko sa trabaho, nanonood ka ng Wildflower. Ginagamit ko sa trabaho kasi to. Trabaho mo, nag-scroll ng TikTok. Anong job yan? Gusto ko makasali dyan. Tara, magsinungalingan tayong lahat. Nainiha kayo ng reputasyon ng tao, hindi maniniha din ako ng reputasyon nyo. Tara, magsiraan tayo. Kahit mabugbog ako, okay lang. Kahit mabugbog ako, okay lang. Well, tinreten na ako ng tatay ko na kapag sumagot pa ako, masusuntok ako. Kasi yun lang ang kaya niya. Kasi yun lang ang alam niya. Kasi talo na siya. Talo na siya. Yun lang ang kaya niya. Pag natatalo siya sa mga argumento, manununtok na lang. Hindi makatanggap ng pagkatalo. Lolo ko, hindi makatanggap ng pagkatalo. Laging mainitin ang ulo. What deadly is that? Wrath. Envy. At yung tita ko, gluttony. Bakit? You'll know. Ayoko mang body shaming, but it's up to you. What gluttony means? Am I saying gluttony in general or gluttony in something else? It's up to you. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Gusto ko na umalis ng bahay. Ayoko bumalik sa nanay ko. Bumalik ako sa nanay ko. Talagang hindi ako mananahimik. Puro ka trauma ha. Sana meron sana lobotomy still exists. Baka yun na lang maging option. Okay lang kahit nagkaroon ng problema yung isip ko. Gusto ko lang makalimutan lahat. Lahat. Kung gusto ng tatay ko na makakalimutan ko yung trauma ko sa kanya, if lobotomy still exists, put me in there. Ikaw yung nag-demand na punta ako sa mental hospital dahil I am talking to myself dahil gusto ko lang maging content creator sa YouTube back then in pandemic kasi I find the liking of it. Sometimes I really wonder if ito ba talaga yung gusto ng Panginoon? Ito ba talaga yung gusto ng Panginoon na naging higante? Love your enemies, di ba? Enemy ko.
yung mga tao, yung enemy ko ngayon, yung mga nagpalaki sa akin. And I'm thinking na yung grandparents ko at my mother's side, parang napansin ko minamadali nila ako lumaki. At ginagawa, at parang napansin ko, if ever naging successful ako in life, ito yung mangyayari. Bayaran mo na yung mga magpapabayad. O, sino nagpalaki sa'yo? Sino yung nag-ahuga sa'yo? Sino yung naghihintay ng naghihintay naghihintay ng kapalit. Naghihintay ng kapalit ang lola at lolo ko on my mother's side. Napapansin ko, I'm seeing the patterns already. If ever naging successful ako, I think yun ang mangyayari. Na kami nagpakahuga sa'yo, pera naman, pera naman. Kaya nilang sabihin na hindi nila gagawin yon. Ngayon, magagawa ba nila sa susunod? Kung yun lang pala yung, I think if ever na nakita nila to, okay lang naman sa akin. It's just justice for me. No. Like, gusto ko lang maglabas ng isip. Kasi ito kasi coping ko. Kapag nina-upload ko sa ano, ito kasi yung coping ko. Wait lang. Ito kasi yung weird coping mechanism ko kapag ina-upload ko sa YouTube, I'm thinking I am worth something. No, like, kapag ina-upload ko sa YouTube yung mga videos na ganito, parang I'm giving myself a sense of fake, like a fake sense na I am heard. It's a very bad coping mechanism. And if ever may nakakita nito, talagang lagot ako. And okay na sa akin yun. Hindi ko masabi lahat ng feelings ko sa pamilya ko. Kasi ang mga sagutan ay laging, kaya mo yan, malapit na yan. Kaya mo yan, malapit na yan. Ilang taon na lang, mabilis lang yan. And that's it. I mean, I am not, hindi ako naghahanap ng mga matatalinhagang salita. Mala Shakespeare na coping. I just want you to see, I just want you to, I just want them, like parang gusto ko lang makita talaga meron silang pake. Yan ang gusto ko. Sorry sensitive akong lalaki. Sorry kung sensitive akong lalaki. Hindi ako sumusunod sa stereotype na dapat patatagan lalaki. Because there's no one. Kasi hindi ako naniniwala na mayroong matatag na tao na hindi umiiyak. Parang itrato yung lalaki, parang matrato yung lalaki. Kung matrato yung lalaki, parang dapat robot na lang sila. Hindi umiiyak. Pasensya na, hindi ako umiiyak. Dapat nga, nung sumigaw ako kanina, hindi ako umiyak eh. Dapat nung sumigaw ako, umiyak ako eh. Pero hindi ko magawa. Bubos na luha ko. And I don't think crying is worth it anymore. Sana one day na sana one day na ma-encounter ko ang certain someone. Like, gusto kong mapaiyak talaga. I want to test if I can still cry. Kasi, yun talaga yung missing emotions ko. Di ko alam kung tao pa ba ako kung ano. Di ako umiiyak eh. Sa isip ko kung tao na ba ako, Terminator. Siguro pag uwi ko, magsasabihan na naman ako.
Ay sasabihan, di ba umuulan, di ba umuulan? Umambon, oo, umambon, umuulan. Alam ko may bagyo, pero nakakalunod sa bahay. Nalulunod ako sa bahay. In a metaphorical sense, ang ibig sabihin nun, punong-puno na ako. To the point na hindi na ako makahinga. Hindi na ako makahinga. Dahil pang nalulunod na ako, pakiramdam ko nalulunod na ako, nalulunod na ako. Hanggang ngayon, pakiramdam ko nalulunod ako. Kaya nga, kapag hindi umuulan, gusto ko na lang maglakad. Kasi ito lang yung coping mechanism ko. Baka ma-breathe out lahat ng bigat. Ito lang yung silent coping ko. Kasi ayoko sumabog. Kasi kahit pagsabi ako ng emosyon ko sa lolo ko, sasabihin niya, di umuwi ka na lang kung ayaw mo dito. Panakot niya yung tatay ko. Siya yung same person na nagsabi na kalimutan na nakaraan. Pero siya hindi makalimot na nakaraan. Siya ang childish, hindi ako. Siya yung isip bata. Kasi hindi makalimot na nakaraan. At ngayon, if ever na makita ito, siguro there's a possible combinations. But I am sure of one thing. Kung isip bata ako, di umuwi ka na. Di ka isip bata, di ba? Umuwi ka na. Yun lang ang panlaban nyo salita. Yun lang yung panlaban nyo. And kapag naubusan kayo, kamauna ang sunod. And pag naubusan na kayo ng salita, kamauna ang sunod. Gusto ko nang umalis, Lord. Maganda nga kung kunin nyo na ako. Maganda nga, Lord, kung kunin nyo na lang ako. Ayoko mamatay. Kasi meron pa ang pangarap. Pero sila yung nagsasabi na magpakamatay na lang ako. Parang lahat ng mga sinasabi nila, it's making, there's a thought that's driven in my mind saying na magpakamatay ka na lang. Total, payapa naman sa langit, diba? Sabi ng Panginoon, payapa sa langit, diba? Magpakamatay ka na lang. Is what my mind is saying. Pag uwi ko, masasabihan na naman ako, lumalabas ka na naman, ang init-init, umaambon. Ayoko na talaga. Sakit na ng ulo ko. Nakakalunod sa bahay. Gusto ko na umalis ng bahay. Gusto ko sa madamo. Di magprobinsya ka. Gusto ko na. Namimil. Ako nga pala, yung napansin ko. Oo, naalala ko na. Yung sinasabi lang, wag kang pilosopo. Pero sila naman namimiloso po. Sinasabi ko, gusto ko lang tahimik. Di tumira kasi sa sementeryo. Yung sabi na doon, tahimik doon. Walang nag-iistorbo doon. Gusto ko ng payapa. Doon ka sa probinsya. Ayaw nang pinipiloso mo. Pero siya mismo yung namimiloso po. Gusto mo ng respeto, respetuhin mo yung tao. Kung gusto mong mabigyan ng respeto, respetuhin mo yung taong kinakausap mo. Well, hindi naman kasi nag-e-exist yun sa inyo eh. Hindi naman kasi nag-e-exist sa mga boomers yun eh. Well, it kind of makes sense na hindi naman siya nag-e-exist sa mga boomers. Binulag niyo ako sa pera. You're making me get used to the mindset of a crab mentality. And right now, inaabuso na yung kabaitan mo. Kabaitan ng lola ko. Inaabuso na yung kabaitan. Bigay ng bigay. One day this family will get its downfall. And I am sure of it.
One day, this family will get its downfall and it will be everyone's fault. Kasama na ako doon. Kahit hindi ko alam kung anong ginawa ko. Ayoko magbuhat ng kaha kasi nakakahiya. Yung katilya, yung magde-deliver ng mga yung magde-deliver ng mga case ng soft drinks. Ayoko magbuhat kasi parang nakikinig ko yung sarili ko na parang may mga nagsasabi nakikinig ko kasi yung sarili ko. Nagsasabi yung sarili ko na what if kung hanggang dito na lang buhay mo. Magbuhat ng katilya. Doon ako natakot. But if ito na lang buhay ko, ayoko ng ganito. Yun yung nasa isip ko. Ayoko ng buhay na ganyan. Ayoko ng buhay na ganyan. Ayoko ng buhay na lagi sinasabi na wala kang magagawa. Ayoko ng ganun. Ayoko ng buhay na walang ayoko ng buhay na laging nagsasabi na wala kang magagawa, ito na yung buhay mo. No. Society doesn't ah hindi society ang pipili ng buhay. Hindi society ang pipili ng buhay ko. Ako ang pipili ng buhay ko. Napapaisip na ako pag nakikinig ko yun eh. Napapaisip na talaga ako pag nahihinig, pag nag-ano ako ng kaha. Hindi sayo ako, natatakot ako. Kasi lagi ko nasa isip, paano ko ito na lang buhay ko. Ayoko maging cab driver. Ayoko magbuhat ng katilya. Ayoko maging tricycle driver. Ayoko na mga ganung trabaho. Ayoko ng mga ganun trabaho. Nai-imagine ko sa sarili ko na paano kung yung kabuhayan ng grandparents ko na tricycle driver, magtitinda na lang, mananahi, truck delivery. Nai-imagine ko sa sarili ko. Alam mo ba, doon ako natatakot. Ayoko ng ganun. Ayoko ng trabahong ganun. Ayoko naman tanggapin sinasabi na wala ka na magagawa, buhay mo, wala na kaya, yan na yung buhay mo, wala ka na magagawa, yan na yung buhay mo. Ayoko nun. Ayoko ng ganung pananaw, ayoko ng ganung mindset. Sikip na ng bahay, gusto ko umalis. Mas pa yan. Ayoko ng ganung pananaw, ayoko ng ganung mindset. Gusto ko nang umalis ng bahay. Pero paano ako makalis ng bahay? Kasi lagi parang pinananakot sa akin yung na umalis ka na lang ng bahay. Bahala ka dyan magutom, wala kang pagkain. Now I see kung bakit hindi niyo ako pinapaluto at lagi niyo sinasabi na baka masunog mo yung bahay. Kasi yun yung panlaban mo. Kapag maraming alam yung tao, wala kayong laban. Pero pag bobo ang tao, madali niyong makakalabanan. Ginagawa niyong bobo ang matalino para magnanalo kayo sa laban. O pag sobrang talino naman ng tao at wala kayong laban, idadaan niyo sa suntukan. Yan po ang isip bata. Tignan mo sarili mo.
Katanda-tanda mo ng tao, nangahamon ka ng suntukan kapag talo. Sa tingin mo, yan bang matured? Pag talo ka sa laban, maghahamon ka ng suntukan. Yan ang lolo ko, by the way. Ikaw matanda ka na, ikaw matanda ka na, isip bata pa din. Sino bang manghahamon ng suntukan sa kaedad mo? 70 years old ka na. Kaya mong magsabi na tumatandang pauhong, ikaw tumatandang pauhong din. Dinidisrespeto mo yung magulang, yung grandparents mo. Dinidisrespeto mo yung magulang ng nanay mo. Once again, kung gusto niyo marespeto, respetuhin niyo yung taong kinakausap niyo. Hindi yan nakabase sa kung matanda na kayo. Hindi nakabase sa tanda ang respeto. Ang respeto kahit sino yan. Kung gusto niyo ng respeto, kahit sino makakatanggap ng respeto. Bata man yan o matanda. Hindi ako nakabase sa status mo as an officer in jobs or kung anong edad mo. Ang respeto, makukuha lang ang respeto kung bibigay ka rin ng respeto sa tao. Gusto mo ng respeto, respetuhin mo rin ako. Wala akong paki kung matanda ka. Respetuhin mo rin ako. Kahit bata ako, kahit mas bata ako sa'yo. Kahit bata ako. Pero mas matanda ang isip ko sa'yo. Coach.
think siguro kapag umuwi ako ng bahay, may magagalit? Gusto ko nga sana, ayoko sana wag na umuwi. Ay, nagkasugat yung pa ako kasi naglalakad ako nakatsinelas lang. You know what? Gusto ko nga sana, ayoko nga sana umuwi eh. Seryoso, ayoko talaga umuwi. May gagawa ba ako? Think wala. Bakit? I think talaga wala akong magagawa. Ginawa nilang demonyo yung buhay ko. Well, not in a sense like napaka-brutal ka nun. Ginawa nilang demonyo buhay ko in a sense of like lagi nila akong pinapanatili sa nakaraan at ginagawang katatakutan ang eskwelahan sa akin. Like they're trying to make me think that school is essential. Well, essential naman. Essential when it comes to essential naman siya. But in a sense of like kailangan mo mag-aral na mabuti. Kailangan mo mag-aral na mabuti. Kailangan mo mag-aral na mabuti. Para sa'yo yan. Kasi pag nagkaroon ka ng diploma, magiging maayos ang buhay mo. Para sa iyo yan. No, I don't think it's for me. I think it's for you. I think it's for my parents. Ayoko na. I think it's for my parents. I like multimedia arts, but they're doing their best to give me no choice but to follow them. By what? By telling me na hindi yan profitable, hindi ka yayaman dyan. Ay, hindi ko naman goal na maging mayaman. Ang goal ko lang ay maging masaya. That is something I cannot obtain. I struggle to obtain in this freaking world. Childish, no? Childish ba ako dahil nagsasabi ako ng emosyon ko? Like I'm expressing it in a way that is in a way that a 10-year-old can do. Daw mo ako na mag-express ng emosyon. Kasi tinahuan akong express yun. Kasi lalaki. Lalaki, dapat matatag. Lalaki, dapat malakas. Lalaki, dapat walang emosyon. Lalaki, dapat hindi natatakot. Yun ang perspective ng tao dapat. Yun ang perspective ng tao. Ang lalaki ay dapat matatag. Sorry, hindi ako matatag na tao eh. Kung di lang ako lalaki, siguro iiyak ako eh. Pero problema kapag umiyak ako, sabihin ako iba, napaka-dramatic ko. Tingnan mo, di na ako makaiyak. Gusto ko nga umiyak eh. Pero di ako makaiyak. Basta luha ako. I'm thinking that my cries are not really worth it. Gusto ko na malis ng bahay. That's all I'm thinking. Gusto ko na malis ng bahay. And, yun na. Yun talaga nasa isip ko. Gusto ko na umalis ng bahay. No matter what happens, gusto ko na umalis ng bahay. And I've been begging for Lord to give me a home one day. Yun naman pangarap ko eh. Bahay. Yun na lang talaga. And I've been thinking of becoming a content creator. Kasi gusto ko naman talaga yung idea na yun. Not in a sense of like I'm becoming iShowSpeed. Ayoko nun. I just want to be me. Because I don't want to lose myself like I did before. Ayoko maging sunod-sunuran. Ayoko maging sunod-sunuran na dapat ganito ka, dapat ganyan ka, kasi sobrang sikat to, kailangan maging si Speed ka, kailangan maging si Kaisenat ka, kailangan mo maging si PewDiePie, ganun, something like that. PewDiePie Prime, yung nag-roasting. Ayoko nun. I wanna be myself. And I wanna find myself during that journey. Kasi nawawala ako. To the point na hindi ko na alam kung sino ba ako. Ito ba dapat ako?
O ano, na hindi ko nga kaya kung paano maging masaya dito eh. Na hindi ko nga kaya kung paano maging masaya. Kasi ang kasiyahan ay nanggagaling sa pera. Money buys happiness. It's a real thing here in the Philippines. Lalo na kung talagang your parents is on survival instinct. Once again, to be honest nga, kapag kapag gusto niyo akong kunin, bayaran mo na lang sila ng pera, tignan papayag sila. Dahil na akong kalakihan. My grandparents are he's my grandparents said that they have like 200,000 pesos in debt. In debt of what? In debt of their in debt of what? In debt of medical bills because kasi yung tito ko ngayon ay mayroong sakit at hindi nila mabayaran yon. Sorry if I sound disrespecting here, but I think this debt happens because of their insolence. Hindi nila sinasabihan si tito, hindi nila sinasabihan yung anak niya. Kasi sila yung nagpo-provide ng pera. Sila nagpo-provide ng pagkain para sa amin lahat. At pag sinabihan mo sila, si tito, sasabi na lang yan ng hindi ko kayo papakainin. Matatakot na kayong lahat. Ayoko na. Ayoko na. Umabsent ako ng online class para lang tito. Para lang magkaroon ng breather time, para lang makalabas ng bahay. Kasi ayoko na. Nag-absent pa ako sa favorite subject ko. Kasi ayoko na. Gusto ko nang gusto kong huminga. Kasi nakakalunod ang bahay. Gusto kong huminga. Ayokong umuwi. Seryoso, ayokong umuwi. Seryoso talaga, ayokong umuwi. Ow. Sa kakalakad, nagkasugat pa yung pa ako. No, hindi ko pwede ibigay yun. Sa kakalakad, nagkasugat pa yung pa ako. No, hindi ko pwede ibigay to. Hindi ko pwede pakita to. It's gonna be censored on YouTube. And last note, siguro iisipin ng mga tao na if ever na nakita to, sabihin na ng mga tao na attention seeker to. It's up to you how you perceive this video. Just like how my grandfather perceived if I am angrily abiding their commands or not. Because I am certainly don't. But my grandfather thinks I am. Nagdadabog ako? Hindi ako nagdadabog. Hindi ako nagdadabog. Mamadali ako kasi klase. Kasi online class. Kayo yung nagsabi na pagbuti ang pag-aaral ko. Kaya ako nanggugulo naman kayo. Sino ang tamad ngayon? Pakarandam na na. Sino ang mali ngayon? Ang ingay ng paligid. Gusto ko nang umalis. Talaga, di ako bibiro. Gusto ko talaga umalis. Yun ang talaga nasa isip ko. Gusto ko talaga umalis. Ayoko na. Ayoko na talaga.
Bigyan niyo ako ng rage bo bigyan niyo ako ng rage room. Bigyan niyo ako ng rage room, gusto kong magwala. Bigyan niyo ako ng rage room, gusto kong magwala. Thank you talaga Lord at hindi pa ako naging baliw sa mga nangyari sa akin nung dekada. Nung mga panahon na ganito. Hindi naman kayo proud eh, nung nagkaroon ako ng medal eh. Okay, okay. Ganun lang. You don't show the feeling, man. Nakaka-demotivate, nakakadismaya. Parang nakakatamad. Parang parang nakakatamad maghabol sa bagay na hindi naman na worth it, pero sa iba, sinasabi na, "Ay hindi pala, 'wag na pala, ay hindi pala." Gano'n. Alam mo nung bata ako, naisip ko na lang na if ever na may kumidnap sa akin, sana kidnapin niyo na lang ako. Sana alagaan niyo ako ng mabuti kasi sa pamilya ko. Be careful what you wish for. I'm not wishing for it. Well, nung bata ko, oo, hinihiling ko.